Jesus, iyong sinisintang anak. Akayin mo kami. Angelus. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria, at siya'y naglihila ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao, at nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Dumudulog kami sa lilim ng iyong pagsasanggalang, o banal na Ina ng Diyos. Huwag mong hindi pansinin ang aming kahilingan sa aming pangangailangan, bagkus ay ilayo kami tuwina sa lahat ng panganib o maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Magsiluhod po para sa panalangin kay San Jose. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O kaibig-ibig na San Jose, hinirang ka ng Diyos na maging bahagi ng kaloob na kaligtasan sa tao. Sa iyo iniatang ang pagbibigay ng pangalan sa ipinangakong Mesiyas, si Jesus na isinilang ni Maria. Ikaw na ang nag-arugang mahusay kay Jesus at kay Maria. Sa iyo kami ngayon ay lumalapit, at hiling ay kupkupin mo sa pamamagitan ng iyong mga panalangin sa harapan ng iyong sinisintang anak, lalong-lalo na ang kahilingan kong ito. O San Jose, patron ng Santa Iglesia, uliran sa pagtupad sa kalooban ng Diyos, umaasa kami sa iyong magiliw na pagkalinga katulad ng iyong matatag na pagsasanggalang kay Jesus at Mariang iyong nililiyag. Makatulad nawa kami sa iyong kalinisan ng loob na naging kaisa ng misyong ginampanan ni Jesus sa ikatutubos ng tao.
Sa wakas ng aming paglalakbay dito sa bayang kahapis-hapis, kami ay iyong salubungin sa kalangitan na aming hantungan at mapalad na makita si Jesus kasama ng Ama at Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maligayang pagdating at pagdalo sa pagdiriwang ng ating banal na Eucharistia. Ngayon po ay Lunes ng ika-24 na linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay ating parochial vicar, Reverend Father Danichi Hui. Magsitayo po. Ito ang lingkod na tapat na maasahan sa lahat. Ang Diyos sa Kanya'y nag-atas na tumingin at lumingap sa mga giliw niyang anak. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minarapat mong ipasyang hirangin si San Jose upang maging kaisang dibdib ng banal na ina ng iyong anak. Sa aming pagpaparangal sa kanya bilang tagapagtangkilik sa lupang ibabaw, kami naway maging dapat na idalangin niya sa iyo sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, una sa lahat, ipinakikiusap kong abutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik, at pagpapasalamat para sa lahat ng tao. Gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga may kapangyarihan upang makapamuhay tayo ng tahimik at payapa, marangal at may kabanalan. Ito ang mabuti at nakakalugod sa Diyos na ating tagapagligtas, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapagmagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus, na naghandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat.
Siya ang katunayang ng banal na kalayunin ng Diyos at nahayag sa takdang panahon. Dahil dito, ako'y hinirang na mangaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at ng katotohanan ito sa mga hintil. Katotohanan ang sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Ibig kong ang mga lalaki sa lahat ng dakong mananangin may malinis na kalooban, walang hinanakit o galit sa kapwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang poon ay papurihan, ako'y kanyang tinulungan. Ang poon ay papurihan, ako ay kanyang tinulungan. Pag ako ay humingi sa iyo ng tulong, ako'y pakinggan. Taas ang kamay ko na dumadalangin sa templo mong banal. Ang poon ay papurihan, ako ay kanyang tinulungan. Ang poon ng aking tagapagpagalang, aking kalakasan, kaya naman ang aking pagtitiwala ay sa kanya lamang. Nagagalak ako sa kanyang ginagawang pagtulong sa akin, kaya naman ako ay laging aawit. Siya'y pupurihin. Ang poon ay papurihan, ako ay kanyang tinulungan. Siya ang sanggalang ng bayang hinirang, kanyang iingatan, ililigtas niya at ipagtatanggol ang haring hinirang. Pagpalain sila, ingatan mo, puon sila ay kawan mo. Iligtas mo silang nang hindi mapahamak ang mga hinirang. Bilang pastol nila, iyong kalingain sila habang buhay. Ang poon ay papurihan, ako ay kanyang tinulungan. Magsitayo po. Aleluya, aleluya. Kay laki ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ang anak niya'y binigay. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang maituro ni Jesus sa mga tao ang kanyang aral, siya'y pumasok ng Capernaum. Dooy may isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito at nasa bingit ng kamatayan. Nang mabalitaan ng kapitan ang ginagawa ni Jesus, nagpasugo siya sa ilang matatanda sa mga Hudyo upang ipakiusap kay Jesus na puntahan at pagalingin ang alipin. Nang makita nila si Jesus, taimtim silang nakiusap sa kanya. Siya ay karapat-dapat pagbigyan ninyo sapagkat mahal niya ang ating bansa. Wika nila. Ipinagpatayo pa niya tayo ng isang sinagoga, kaya't sumama sa kanila si Jesus. Nang malapit na siya sa bahay, ipinasalubong siya ng kapitan sa kanyang mga kaibigan at ipinasabi ang ganito, "Ginoo, wag na po kayong magpakapagod. Hindi ako karapat-dapat na puntahan ninyo sa aking tahanan, ni hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit magsalita po lamang kayo at gagaling na ang aking alipin, sapagkat
Ako ay isang taong nasa ilalim ng nakatataas na pinuno, at may nasasakupan din po akong mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya ay humahayo. At sa iba, halika, siya ay lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito. Ito'y ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito at humarap sa makapal na taong sumusunod sa kanya. Sinabi niya, kahit sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganito kalaking pananalig. Pagbabalik sa bahay, naratnan ng mga sinugo na magaling na ang alipin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi, Father. Noong isang araw, Sabado, ginamit ko po ang kasabihang kung ano ang itinanim, siya ang aanihin. Narinig niyo na po ba yung kasabihan na yon? Ginamit ko yung kasabihan na yon bilang punto ng aral na nais ni Jesus ituro sa kanyang mga alagad. Kung baga, sinasabi niya kung ano ang ginagawa mo, siyang magiging pagkakakilanlan mo. Anong itinanim, siyang iyong aanihin. Magtanim ka ng chismis, chismosa ang itatawag sa'yo. Magtanim ka ng inggit, ang itatawag sa'yo, inggitero, inggitera. Magtanim ka ng kabutihan, kikilalanin kang mabait, mabuti. Magtanim ka ng awa, tatawagin kang mahabagin. Kung ano ang inyong itinanim, siya ang aanihin. Ngayon naman, ibang klase ng ani o bunga ang ipinapakita ng ating ebanghelyo sa katauhan ng isang kapitang Romano. At yun ay ikinamangha ni Jesus. Para mamangha si Jesus o ang Diyos, sigurado kadaki-dakila ang ginawa ng isang tao. Dahil sa angking kabutihan at pananampalataya ng kapitan, dalawang bagay ang kanyang naipakita. Sabi sa ating ebanghelyo, ang kapitang Romano ay may aliping mahal sa kanya. Kung baga, isang boss, mayroong minamahal na mas mababa sa kanya. Bibihira po sa isang pinuno ang magmahal ng isang mababang uri ng tao. Para mahalin mong isang tao na mababa ang uri sa iyo, mapagmahal ka. May mabuti kang puso. At yung kapitang Romano, mahal niya ang kanyang alipin. Isa pa, nagawa ng kapitang Romano, magpatayo ng sinagoga o ng templo para sa lahat. Kahit na siya'y hentil, hindi siya mananampalataya. Wala siyang paniniwala, pero ganun pa man, nagpatayo siya ng templo para sa mga taong may pananampalataya. Hindi ba maganda yon? Hindi ba mabuti yon? Kahit hindi siya naniniwala, kung anong ikabubuti ng tao, yun ang kanyang ginawa. Kaya naman, ganun na lang ang paghanga sa kanya ni Jesus. Pagkamangha sa kanya ni Jesus. Kaya nga, nung siya ang nangailangan, hindi siya pinag-alinlanganan. Anong kailangan ng kapitang Romano? May sakit,
yung kanyang aliping pinakamamahal. Kaya nung siya'y humiling kay Jesus, hindi nag-alinlangan si Jesus dahil mayroon siyang kabutihang itinanim. Nung siya ang humiling ng kagalingan para sa aliping may sakit, madali siyang napagbigyan dahil sa tinanim niyang kabutihan. Hindi ba ganon? Kapag may nanghihingi ng pabor, ang daling pagbigyan kapag alam mong mabait, kapag alam mong mabuti. Panahon na naman ng kampanya ngayon sa barangay, hindi po ba? Dapat ito ang panahon ng anihan. Kaya wag po tayong papayag na ngayon lang sila nagtatanim. Maging mapagtiyaga, mapagmatyag. Bago mamili o bumoto, balikan po ninyo. May naitanim ba ang mga kandidato nung pandemic? Anong nagawa nila? Ang mga ayuda noon, saan napunta? Ibinulsa? Pero ngayon, ang bilis maglabas ng pera. Siyempre, kailangan magtanim na sila ngayon dahil eleksyon na, malapit na. Nakita mo ba sila noon? Bakit panay paramdam ngayon? Mag-ingat. Panahon ng anihan. Tignan, meron ba silang naitanim na kabutihan? Kaya nga, ang sinasabi ni San Pablo sa unang pagbasa, ang mga hari o pinuno o makapangyarihan ay dapat nating ipagdasal. Bukod sa ito ang mabuti, sinasabi ni San Pablo na mahirap ang manungkulan, kaya kailangan nila ng panalangin. At itong dapat nating gawin. Ito yung atas na ibinibigay sa atin. Ipagdasal ang mga may kapangyarihan, ang mga hari, pinuno o manunungkulan. Mga kapatid, ito pong hamon sa atin. Bago bumoto, tignan kung meron ba silang naitanim. Pero ang hamon naman sa ating mga sarili, magtanim ng kabutihan dahil may panahon ng anihan. Para kung sakaling mangailangan, hindi tayo pag-aalinlanganan. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Sa pananampalatayang kasing tatag ng sa senturyon, lumapit tayo sa Panginoon at manalangin para sa pangangailangan ng simbahan at ng sandaigdigan. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ang simbahan, naway hindi ituring ang sinuman, saan man, bilang banyaga o waring hindi kasapi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Yaong mga namumuno sa ating buhay sibil, naway ituring ang banal na tao ng may katarungan at magkapantay-pantay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ang mga taong kakaiba sa atin sa paniniwala, lahi o pinaglakhan, naway matutunan nating unawain at tanggapin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ang mga matatanda, mga nalulumbay, at mga may sakit,
naway tumanggap ng kasiyahan ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ang ating mga yumaong kapatid, naway tanggapin sa kaharian ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ama ng lahat ng tao, tinanggap ng inyong anak ang pananampalataya ng senturyon na lumapit sa kanya ng may pagtitiwala at pagpapakumbaba. Ipakita mo sa amin ang iyong kagandahang loob ngayong nananalangin kami sa iyo sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob naritong aming may alay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang buong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob naritong aming may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang buong may kapal ngayon at kailanman. Magsitayo po. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming gaganap ng paghahain sa iyong dambana ay nakikiusap na ang gagawin namin ay tuwangan ng pithaya ni San Jose sa anak mo'y siyang nag-aruga dito sa lupa. Ipagkaloob mo ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong si San Jose ay aming pinararangalan. Niloob mong magpakasal kay Mariang Birheng Mahal, si San Joseng maaasahan sa pananagutan upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal at para sa kanila si San Jose ay naghanap buhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Lingkod na maaasahan, mapagkakatiwalaan, gantimpala ay iyong kamtan, saluhan sa kagalakan ang poong pinaglingkuran. Magsitayo po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsitanggap ng banal na pakikinabang ay makapamuhay nawang lagi sa iyong kalooban at kabanalan, pakundangan sa pagkauliran at pagdalangin ni San Jose na naglingkod ng may pagkamasunurin at katapatan upang maganap ang ginawang pagliligtas ng anak mong mahal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak
at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. San Jose, ikaw ang tunay na huwaran ng pag-ibig katapatan at kabanalan. O San Jose, sa iyo nananalangin, ang samo namin sa iyo naway dinggin. Akayin mo kami, ang bayan mong nangangarap. Gabayan mo po ang aming pagsisikap, upang kaming lahat maging karapat